Isang masigapong bagong taon sa lahat. Magandang umaga mga mag-aaral. Ako nga pala si Sir Jeremiah Ilagan mula sa mataas na paaralang pambansa ng Parada. Ako ang magiging guro ninyo para sa live stream ngayong araw. Ihanda ang inyong mga panulat, notebook, at modules o learning packets. Sa pagsisimula ng ating live stream, nais ko munang ipaalam sa inyo na ang layunin natin sa araw na ito ay nakapaloob sa MELS na natatalakay ang konsepto ng kabiasnan at ang mga katangian nito. Bago tayo tumungo sa ating paksa, magbalik-aral muna tayo sa mga nakaraang tinalakay. Ang ating gawain ay pinamagatang nasaan sa Asya. Magbibigay ako ng mga bansang napapabilang sa Asya. Alamin kung nasaang rehiyon ito sa Asya. Handa na ba kayo? Okay, simulan na natin. Una, India. Saang rehiyon ng Asya ito matatagpuan? Ang India ay matatagpuan sa Timog Asya. Pangalawa, South Korea. Nasaan kaya ang South Korea sa Asya? Ang bansang South Korea ay kasama sa rehiyong Silangang Asya. Pangatlo, Afghanistan. Ano kaya ang sagot? Ang bansang Afghanistan ay kasama sa rehiyong Timog Asya. Pang-apat, Cambodia. Ano kaya ang sagot? Ang bansang Cambodia ay nasa Timog Silangang Asya. Panlima, Kuwait. Ano kaya ang sagot? Ang bansang Kuwait ay nasa Kanlurang Asya. Mahusay mga mag-aaral, tama ang inyong mga sagot. Okay? Magpatuloy na tayo sa ating talakayan. Sa pagsisimula ng ikalawang markahan ng Araling Panlipunan 7, pag-aaralan natin ang mga sinaunang kabiasnan sa Asya. Sa pagtalakay ngayong araw, malalaman natin ang konsepto ng kabiasnan at ang mga katangian nito. Ano nga ba ang kahulugan ng salitang kabiasnan? Ang kabiasnan ay nagmula sa salitang biyasa, na ang kahulugan ay eksperto. Mula rito, masasabi natin na ang kabiasnan ay tumutukoy sa pamumuhay na nakagawian ng maraming pangkat kasama na ang wika, kaugalian, paniniwala, at sining. Masasabi natin ang kabiasnan ay konseptong tumutukoy sa pagkakadalubhasa ng mga tao sa isang kulturang kinagisnan, nakasanayan, kulturang nalinang o kulturang tinanggap na resulta sa paninirahan sa isang partikular na lugar o kapaligiran. Ang konsepto ng sibilisasyon naman ay maihahalin tulad din natin sa kabiasnan. Paano naman natin masasabi na ang isang lipunan o grupo ng mga tao sa isang lugar ay isang kabiasnan? Mayroon tayong mga katangian na dapat nating makita sa isang lugar o grupo ng mga tao upang masabing isa itong kabiasnan. Halina't talakayin natin ang mga ito. Ang unang katangian na ating makikita sa sinaunang kabiasnan ay ang pagkakaroon ng sistema ng pamamahala o yung tinatawag nating pamahalaan. Ang pamahalaan o gobyerno ay isang organisasyon na may kakayanang gumawa at magpatupad ng mga batas sa isang lugar. Sa pagkakagrupo ng mga tao sa isang lugar, hindi may iwasang magkaroon ng pagtatalo o pagkakagulo. Upang maiwasan ng mga ito, kinakailangan na magkaroon ng organisasyon ang mga tao na nasa isang lugar. Ang mga taong naatasan o napili para mapanatili ang kaayusan sa isang lugar ay ang pamahalaan. Ito marahil ang pinaka-importanting aspeto ng kabiasnan dahil mahihirapang umunlad ang isang lugar kung walang kaayusan at kapayapaan.
Isang halimbawa ng pamahalaan sa mga sinaunang kabihasnan sa Asya ay ang dinastiya sa kabihasnang Shang. Isa pang halimbawa ng pamahalaan sa mga sinaunang kabihasnan sa Asya ay ang sentralisado at desentralisadong pamahalaan. Ang sentralisadong pamahalaan ay pinuno lamang ang bumubuo ng mga batas at desisyon para sa buong kaharian. Samantalang, ang desentralisadong pamahalaan naman ay binibigyan ng pagkakataon ng ibang pinuno ng mga siwa. Isa sa nakilalang magiting na pinuno ng sinaunang kabihasnan ay si Hammurabi at ang kanyang batas na ipinatupad na tinawag na Koda o Batas ni Hammurabi sa kabihasnang Mesopotamia. Ang pangalawang katangian ng isang kabihasnan ay ang pagkakaroon ng relihiyon o sistema ng paniniwala. Ang tao ay natural na maraming tanong at nais mabigyang kahulugan ng tao ang mga bagay na nasa kanyang paligid. Paano kaya nabuo ang lupa? Bakit hindi nakakapagsalita ang mga hayop? Saan galing ang tao? Paano nalikha ang mundo? Ang realisasyon na may mataas na nilalang na may likha ng lahat ay isang tanda ng isang sibilisadong tao. Ang pagkakaroon ng pinaniniwalaang relihiyon ay isang tanda na may organisadong pag-iisip ang mga tao sa isang lugar. Sa ilang mga kabihasnan, relihiyon ang nagsisilbing sentro ng pamumuhay ng mga sinaunang tao. Maaaring ang relihiyon ng isang kabihasnan ay sumasamba sa iisang Diyos o mataas na nilalang o sa maraming Diyos. Isang halimbawa ng relihiyon sa mga sinaunang kabihasnan sa Asya ay ang tinatawag na polytheismo na nangangahulugang maraming pinaniniwalaang o kinikilalang Diyos. Sa sinaunang kabihasnang Sumer, nakilala ang ziggurat na bahay-sambahan kung saan nakakausap nila ang kanilang mga kinikilalang Diyos at isang patunay na mayroon na silang relihiyon noon pa man. Isa pang halimbawa ng paniniwala sa mga sinaunang kabihasnan sa Asya ay ang Confucianism sa kabihasnang Chino. Ang pangatlong katangian ng isang kabihasnan ay ang pagkakaroon ng sining at kultura. Bahagi ng isang kabihasnan ang sarili nitong kultura at sining na siyang makapaghihiwalay sa kanya sa iba pang kabihasnan. Ang kultura ng paraan ng isang grupo ng mga tao na nakatira sa isang lugar ng kanilang kasarilan o individuality mula sa iba pang kabihasnan. Ang pagkakaroon naman ng mga sining kagaya ng pagpipinta, musika, sayaw at arkitektura ang tanda ng kultura ng isang kabihasnan. Isang halimbawa ng sining at kultura sa mga sinaunang kabihasnan sa Asya ay ang Mahabharata at Ramayana, mga epiko ng kabihasnang Indus. Isa pang halimbawa ng sining at kultura sa mga sinaunang kabihasnan sa Asya ay ang epiko ni Gilgamesh mula sa kabihasnang Sumer. Isa pang magandang halimbawa ng sining at kultura sa mga sinaunang kabihasnan sa Asya ay ang Hanging Gardens ng kabihasnang Mesopotamia. Ang pang-apat na katangian ng isang kabihasnan ay ang pagkakaroon ng teknolohiya o mataas na kaalaman. Maituturing na may kabihasnan ang isang lugar kung kakikitaan ito ng makabagong teknolohiya. Ang pagkakaroon ng imbensyon na makakapagpadali sa pagtugon sa pangangailangan ng populasyon ay isang marka ng pagtaas ng karunungan ng sinaunang tao. Ani nga ng isang salawikain sa Ingles, necessity is the mother of invention. Ang pangangailangan mismo ng tao ang siyang nagtutulak sa kanya upang mag-isip ng mga paraan upang mas maging madali ang kanyang buhay. Ang pagkakaroon naman ng mga teknolohiya at imbensyon ay siyang magbibigay sa kabihasnan ng paraan para umunlad. Isang magandang halimbawa ng teknolohiya sa mga sinaunang kabihasnan sa Asya ay ang imbensyon ng gulong ng kabihasnang Sumer at Mesopotamia. Isa pang halimbawa ng teknolohiya sa mga sinaunang kabihasnan sa Asya ay ang imbensyon naman ng pagkakalendaryo sa kabihasnang Sumer.
Ang panlimang katangian ng kabiasnan ay ang pagkakaroon ng sistema ng pagsulat at pagtatala. Ang isang sibilisadong tao ay may kakayahang magbasa at magsulat. Ang kakayahan na ito ang siyang magbibigay sa tao ng paraan upang matuto at may bahagi ang kanyang natutunan sa mga susunod pang mga henerasyon na magsisilbing tanda ng kaunlaran. Sa pagkakaroon ng sistema ng pagsulat at pagtala, naitala ng mga sinaunang kabiasnan ang kanilang mga nagawa at karanasan. Isang halimbawa ng ginamit na sistema ng pagsulat at pagtatala sa mga sinaunang kabiasnan sa Asya ay ang cuneiform sa kabiasnang Sumer. Isa pang halimbawa ng sistema ng pagsulat na ginamit sa mga sinaunang kabiasnan sa Asya ay ang calligraphy sa kabiasnang Tsino. Ang pang-anim na katangian ng isang kabiasnan ay ang pagkakaroon ng ekonomiya o sistema ng kalakalan. Sa pagdami ng populasyon sa isang lugar, natututunan ng tao na mag-imbak ng pagkain. Dahil sa pagkakaroon ng imbak na pagkain, hindi na kailangan ng tao na maghanap ng pagkain araw-araw. Nagkaroon ang tao ng panahon upang subukan ng iba pang mga gawaing pangkabuhayan, kagaya ng pagiging artisan o manggagawa, panday, at manghalakal. Sa pagkakaroon ng iba't ibang klase ng gawaing pangkabuhayan, nagkaroon ng pag-unlad sa pagpapalitan ng mga produkto at kaalaman. Isang halimbawa ng sistemang pang-ekonomiya na makikita sa sinaunang kabiasnang Asyano ay ang caste system sa kabiasnang Indus. Ang kabiasnan bilang isang konsepto ay malawak na usapin. Ang mga katangian na ating tinalakay ay paraan lamang upang makita natin ang kabiasnan sa isang lipunan. Sa patuloy pa nating pag-aaral, nawa ay magamit ninyo ang mga napag-aralan nating katangian upang maging madali ninyong mapag-aralan ang mga iba't ibang kabiasnan na atin pang matatalakay. Sa ating pagtatapos, iiwan ko sa inyo ang mga salitang binitawan ni Lao Tzu, isang Chinese philosopher, na the journey of 1,000 miles begins with a single step. Kung iuugnay natin ito sa ating tinalakay, ang pag-unlad ng kabiasnan mula sinauna hanggang sa kasalukuyan ay hindi naging madali. Bagkus, ito ay dumaan sa maraming proseso bago ito naging unlad. Sa buhay natin, lalo na sa mga katulad ninyong mag-aaral pa lamang, dapat na maging masipag kayo sa inyong pag-aaral. Ngayon pa lamang, dahil hindi kayo magiging matagumpay kung hindi ninyo sisimulan ngayon pa lang. Para sa pagtatapos ng ating talakayan ngayong araw, nais ko lamang na iwan kayo ng isang maikling gawain. Sa isang malinis na short bond paper, inyong isulat sa forma ng isang maikling sanaysay ang inyong sagot sa tanong kong ito. Base sa katangian na natalakay, paano natin masasabi na ang isang kabiasnan ay buhay pa at nagpapatuloy o wala na? Para naman sa inyong takdang aralin, sagutan ang panimulang pagtataya na makikita sa unang pahina ng Week 1 sa second quarter module ng Araling Panlipunan 7. At dito na nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Muli, ako si Sir Jeremiah Ilagan mula sa Mataas na Paaralang Pambansa ng Parada. Salamat sa pakikinig. Paalam.